Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang nakarinig sa kanya, sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kahit sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang solemn feast ni San Jose ay March 19. Ito yung kapistahan ni Jose, ang asawa ni Maria. At ngayon, pinagdiriwang natin si Jose bilang manggagawa. Okay? So, kailan ba nagsimula ang kapistahan ni San Jose bilang manggagawa? 1955. Ito yung panahon ni Pope Pius XII. At itinalaga ang kapistahang ito na Joseph the Worker bilang pangtapat sa pagdiriwang ng mga komunista. No? Alam naman natin, May 1, Labor Day yan. Kapistahan niya ng mga manggagawa. At merong global movement, yung tinatawag na May Day. Ito'y isang malakihang pagdiriwang ng mga komunista. No? At bilang pangtapat ng simbahang Katolika ay itinalaga ang May 1 kay San Jose bilang kapistahan ni Jose ang manggagawa. So ngayon mga kapatid, ang pagninilayan natin ay yung role ni Jose sa kanyang pamilya bilang isang manggagawa na nagbigay karangalan sa gawain ng mga manggagawa. So alam natin mga kapatid na dito sa Pilipinas, mas malaki yung pagtingin natin, mas mataas yung pagtingin natin sa mga white-collar jobs kumpara sa mga blue-collar jobs o kumpara sa mga manggagawa o laborer. No? At kadalasan nga ay mas mababa ang kanilang sweldo, yung mga anak pawis. Okay? At ang nakakalungkot pa, siyempre, madalas sila ay contractual basis. So may sweldo lamang sila pag may trabaho. Pag walang trabaho, wala silang sweldo. At nakakalungkot nga, lalo ngayong panahon ng pandemya, maraming mga contractual worker, gaya ng mga karpintero, wala ring trabaho, nagugutom. No? So mga kapatid, San Jose ay naging isang manggagawa at binuhay niya ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagiging karpintero. At batay nga sa tradisyon ng mga Hudyo, kadalasan kung anong trabaho ng tatay ay siyang ipinamamana o tinuturo sa anak na lalaki. Kaya nga si Jesus na lumaki sa Nazaret ay kilala bilang anak ng karpintero. At siya rin ay tinawag na isang karpintero. No? So binuhay ni Jose ang kanyang mag-ina sa pamagitan ng pagpapawis, pagbabanat ng buto bilang isang karpintero. Noong mga panahong yon, lalaki lamang pwede maghanap buhay. Hindi pwede maghanap buhay ang mga babae. Ang mga babae ay sa tahanan. No? Pero hindi pwedeng maghanap buhay. Kaya nga nakakaawa ang babae pag nabiyuda kasi aasa na lamang siya sa welfare, social welfare. Kasi hindi siya pwede maghanap buhay. No? Kaya kapag ang isang babae na biyuda, siya ay mistulang nagiging pulubi
umaasa lamang sa tulong ng iba. No? At lalaki lamang ang pwedeng maghanap buhay. Kaya binuhay ni Jose ang kanyang mag-ina sa pamagitan ng pagtatrabaho. At tiniyak ni Jose na ang kanyang anak na ang kanyang anak-anakan, no? Ang kanyang legal son na si Jesus ay lalaki rin na marunong maghanap buhay. At tinuruan niya ang kanyang itong si Jesus na maging isang tulad niya, isang karpintero. Okay? At sa pamagitan ng pagiging karpintero ni Jose, gayon din ni Jesus, ay tinaas nila ang dangal ng paggawa. Alam niyo mga kapatid, bilang mga manggagawa, tayo ay nakikibahagi sa Diyos na patuloy na nililikha ang mundo. Ang mundong ating ginagalawan ay, kumbaga, it's a work in progress. Ito'y patuloy na nag-i-evolve, no? Patuloy na nililikha ng Diyos. Hindi ito natatapos. Alam naman natin ang mundo may pagkasira, may pagkawasak, pero may may pagbubuong muli. Halimbawa ay yung pagputok ng bulkan, nawawasak ang bulkan, pero may ibang isla namang nabubuo. So may pagkawasak, may nawawasak, may nabubuo. Kaya ang mundo ay patuloy na nag-evolve, patuloy na umiinog, patuloy na nalilikha. At tayo bilang mga tao, tuwing tayo gumagawa ng may katapatan, hindi tayo nadadaya, hindi tayo naloloko, tayo ay nakikibahagi sa dangal ng paggawa, no, ng Diyos. No? Yan ang nagbibigay dangal. Sa tao, ang nagbibigay sa atin ng dangal ay ang ating paggawa. Okay? Yun ang nagbibigay sa atin ng dangal. Kaya nga, mga kapatid, mahalaga sa atin bilang tao. Tayo ay gumagawa para mabuhay. Meron kasing mga taong sobrang yaman, pwede nang hindi gumawa, nabubuhay pa rin. No? Pero bilang tao tayo gumagawa para mabuhay at nabubuhay din tayo para gumawa. No? Nabubuhay tayo para gumawa. Binigyan tayo ng Diyos ng talino, lakas ng katawan, upang gumawa. At sa ating paggawa na may katapatan, tayo ay nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. No? Kaya nga mga kapatid, sa araw-araw nating ginagawa, kayo bilang mga may bahay, mga tatay, ano man ang ginagawa ninyo, kung ito'y ginagawa ninyo na may pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, katapatan, ito'y nagiging isang banal na pag-aalay sa ating Diyos. Nagiging banal ito. Dito natin pinababanal ang ating araw at dito rin ang ating paggawa din ang nagpapabanal sa atin. Kaya nga kayo bilang mga laiko, paano ba kayo pinababanal ng Diyos? Pinababanal kayo ng Diyos sa pamagitan ng inyong tapat na paggawa. Diyan kayo pinababanal ng ating Panginoon. No? Kung bawat gawain natin ay ginagawa natin ng may pure intentions, merong pagmamahal, kasi ano man ang ginagawa mo out of love, of course, you give the best of what you can, no? Kapag gumagawa ka ng walang pagmamahal, ang bigat-bigat ng ginagawa mo, parang tamad na tamad ka, napipilitan ka lang, dahil wala kang pagmamahal. Pero pag may pagmamahal ka sa iyong gawain, talagang you enjoy doing it, and in the end, you are giving the best of what you can sa iyong gawain. So doon ka pinababanal. Although siyempre may mga gawaing by itself ay kasalanan, no? Hindi natin isinasama yon. Dapat yung ginagawa mo by itself ay for the good of the majority of the people. No? Hindi ito makakasira ng kung sino man. At ang iyong intention ay banal. Okay? So doon tayo nakikibahagi sa banal na, sa gawaing kabanalan, sa patuloy na paglikha ng Diyos sa ating sanlibutan. Kaya nga, napakaganda ng pagdiriwang nating ito kasi natatangi ang taong ito dahil tinalaga ito ni Pope Francis bilang special year of saint ang ating patron si San Jose. No?
1870, itinalaga si San Jose bilang Father of the Universal Church. Kung si Maria ay Mother of the Church, ito namang si San Jose ay Patron of the Universal Church. Yung title na yon ay naitalaga noong 1870 by Pope Pius IX. Okay? At so yon, ngayon naman ay tinalaga ang taong ito bilang kapistahan ni San Jose. Na? Kaya natatangi ang araw na ito dahil alam ninyo, kailangan talaga ng very strong role model ng mga tatay, ng mga husband. Kasi kulang sila sa mga role model. Madalas ang ating mga role model ay hindi father eh. Madalas ang ating mga lalaking role model ay mga hindi nag-asawa, no? Itong si Jose ay very strong role model for married men, for Christian husbands and Christian father, no? Kailangan natin i-promote ang debosyon kay San Jose upang siya'y pamarisan. Itinalaga nga ni Saint Francis si San Jose para sa lahat ng mga organization sa simbahan na binubuo ng mga kalalakihan. No? Dito sa ating parokya, mga lay ministers, no, of the Holy Eucharist. So atin silang binigyan ng misyon upang i-promote ang debosyon kay San Jose. Sapagkat napakahina ng ating debosyon kay San Jose. No? Nung ako kayo dumating, wala nga kayo ditong image si San Jose. Isang halimbawa na wala kayong debosyon kay San Jose. Sa totoo lamang, lahat ng parokya ng puntahan ko, walang may debosyon kay San Jose. Kaya ako naman bilang pari, yun din ang aking personal advocacy. No? Sa lahat ng parokyang pinupuntahan ko, ako ay nagsisimula ng devotion kay San Jose. At ito yung devosyong ito ay ibinibigay ko upang pangunahan ng mga lay ministers of the Holy Eucharist. Na? So yung aking inalisang parokya sa Binangonan, nakikibalita ako, natutuwa ako na pinagpapatuloy pa rin ng mga lay ministers ang devosyong ito. At ang nakakatuwa, hindi lamang lay minister at ang kanilang mga may bahay. Kaya ito'y naging devotion na ng mag-asawahan, no? Hindi lamang ng mga kalalakihan. Okay? So sana mga kapatid, patuloy nating hingin ang panalangin ni San Jose para sa mga Christian, mga married men, no? Mga Christian husbands. Kasi marami sa mga lalaki hindi naniniwala na sa kasal eh. Sa panahon ngayon, marami ng mga lalaki hindi naniniwala sa kasal. Na? At sana'y maging huwaran si Jose sa mga Christian husband, maging uliran at maging tapat sa kanilang mga asawa at maging isang ulirang ama din na magtuturo sa kanilang mga anak. No? So hindi sapat na breadwinner lamang ang lalaki. Kasi madalas ang mga tatay, breadwinner pero absentee father or absentee husband, no? Kasi puro trabaho lang inaasikaso, pero emotionally absent. Kaya tuloy yung pamilya nagiging dysfunctional, no? Kaya we need a very strong role model like Saint Joseph to be a role model to Christian husbands and Christian fathers.